mawawala sa kasal ko Hindi ka pwedeng hindi pumunta. Hindi ko kasi maipapangako Pabalik pa lang ako mula sa seminar nun sa Cebu. Baka hindi ako umabot sa simbahan. Kung sakali, sa reception na lang ako makakarating. Ay, sayang naman. Hindi ba magagawa ng paraan? Hindi ko talaga maipapangako Ayoko naman mag-commit tapos hindi ko naman matutupad, di ba? Kaya ngayon pa lang, nagsusorry na ako sa'yo, Sarah ha. Magkita na lang tayo sa reception. Nakakainis naman. Minsan lang tong kasal ko Gusto ko pa namang makita mo kung paano ako maglakad sa aisle na may hawak na bulaklak. Alam mo namang matagal kong hinintay to tapos wala ka sa simbahan. Pasensya na talaga, friend ha. Hindi ko naman kasi alam na sasabay pala sa kasal mo yung pag-uwi ko mula sa seminar. Bakit pa kasi nag-iba ng petsa yung kasal mo? Hello? Hello, Sarah? Bakit biglang nawala? Sarah? Sarah? Anong nangyari dyan? Sarah? Diyos ko! Sarah! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Pamela, 35 years old, at ang ibabahagi kong karanasan ay nabasa ko lamang sa diary ng aking yumaong tiyahin na si Tita Chona. 55 years old lang si Tita Chona nang bawian siya ng buhay dahil sa sakit na breast cancer. Super close kami ni Tita nung nabubuhay pa siya. Ngunit, hindi ko alam na may itinago pala siyang nakakatakot na lihim. Nang mabasa rin ito ng aking nanay, ng kapatid niya, hindi rin siya makapaniwala na pinagdaanan yon ni Tita. Gagawin ko ang makakaya ko upang mailahad ng maayos ang lahat ng nakasulat sa kanyang diary. Papalitan ko na lang din ang mga pangalan na nabanggit niya upang protektahan ang kanilang pagkakakilanlan at maiwasan ang anumang hindi magandang reaksyon sa iba na maaaring idulot ng revelasyong ito. Ngunit isang bagay ang hindi ko maaaring baguhin. Ang katotohanang nakapaloob sa bawat pahina ng kanyang sinulat. Narito ang kanyang kwento. Sarah! Sarah! Chona? Uy, Chona, friend! Mabuti at nakapunta ka rito sa reception. Magtatampo na talaga ako sa'yo kung kahit dito ay hindi ka pa makakarating. Diyos ko, Sarah! Akala ko may masamang nangyari sa'yo kaya nagmamadali akong pumunta rito Ano bang nangyari? Bakit bigla ka nawala habang kinakausap kita sa cellphone kanina? Ha? Wala namang nangyari sa akin. Ikaw nga yung biglang nagpatay ng cellphone mo Ha? Paano naman mangyayari yun? Kausap pa kita nun At saka, pinarinig ako, Sarah. Anong narinig mo? Pag-angil ng aswang. Napakunot ang noo ni Sarah sa sinabi ni Tita Chona. Ano? Anong sinasabi mo, Chona? Hindi ako nagbibiro, Sarah. Dinig na dinig ko yung pag-ungol ng aswang. Akala ko nga inatake ka ng aswang Teka, friend. Okay ka lang ba? Baka wala ka pang tulog o baka gutom ka na. Pabuti pa maupo ka na dun sa mesa at kumain ka na. Para hindi kung ano-anong naririnig at naiisip mo. At ipapakilala ko rin sa yung husband ko, si Ben. Halika na. Teka, Sarah. Sigurado ka ba talaga na walang nangyari sa simbahan? Ang nangyari? Di kinasal ako. Naglakad ako sa aisle na may hawak na bulaklak na hindi mo nakita kasi late ka. Sigurado ka ba talaga na walang nangyari? Kasi... Chona, walang ibang nangyari sa kasal ko, okay? Maayos ang lahat, kaya wala kang dapat ipag-alala. At sa kayang sinasabi mong aswang, Chona, paano magkakaroon ng aswang dito? Walang aswang. Ay naku, halika na nga. Gutom ka lang, friend. Ikain mo na lang yan.
Walang nagawa si Tita Chona nang hilahin siya ni Sarah sa mesa na nasa unahan ng reception hall. Ipinakilala rin siya nito sa asawa ng kaibigan niyang si Sarah na si Ben. Kababata ni Tita Sarah at matagal na silang magkaibigan. Pareho silang lumaki sa Capiz. Bata pa lang sila ay close na silang dalawa. Kaya nga, ganun na lang ang pag-aalala niya nang marinig niya ang nakakakilabot na pag-angil ng aswang sa cellphone niya habang kausap ito. Kahit sinabi sa kanya ng kaibigan na walang naging problema, iba pa rin ang kutob niya. Hindi nga siya makakain ng maayos kahit masarap ang mga pagkain sa reception. Panay ang lingon niya sa paligid. Wari, may hinahanap. Napansin ito ni Sarah at bahagyang natawa. Ano ba yan, Chona? Para kang sinisilihan dyan. Bakit hindi ka pa kumakain? Ay, ewan ko. Hindi ako mapanatag eh. Para talagang may mali sa lugar na to na... Ay, ewan, hindi ko maintindihan. Muling tumingin si Tita Chona sa paligid, sa bawat sulok ng reception hall. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Titig na hindi niya maipaliwanag. Napakuyom siya ng kamao at pilit na pinapakalma ang sarili. Sarah, sigurado ka ba na wala ka talaga nararamdamang kakaiba? Anong kakaiba? Sa mga taong nandito. Ano naman ang problema sa mga tao? Mga bisita ko yan. Para kasing... Magsasalita sana si Tita Chona nang biglang humilab ang tiyan niya. Kaya nagpaalam siya kay Sarah na pupunta muna siya ng banyo. Lumabas siya ng reception hall dahil nasa pinakadulo pa ng gusali ang banyo. Habang naglalakad siya, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Dahilan upang tumintig ang balahibo niya. Ha? Ano yun? Napahinto siya at napalingon sa paligid. Ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang yabag ng sariling mga paa sa sahig. Pinilit niyang baliwalain ang kaba at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit habang papalapit siya sa banyo, mas lalong lumalakas ang kanyang pakiramdam na may nakamasid sa kanya mula sa dilim. Kailangan mo maging matapang, Chona. Hindi ka dapat magpatalo sa takot. Inihanda niya ang sarili dahil nararamdaman niyang tila may nakasunod sa kanya. Kaya nilakasan niya ang loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang dalang shoulder bag at kinuha mula ron ang isang balisong. Palagi siyang nagdadala ng balisong bilang proteksyon sa sarili kung sakaling may magtangka sa kanya. Kung sino ka man na sumusunod sa akin, umanda ka talaga sa balisong ko. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng balisong habang patuloy na naglalakad papunta sa banyo. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa lamig, kung hindi dahil sa kaba. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo nang marinig niya ang mahina ngunit nakakapanindig balahibong paghinga sa likuran niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Huminto siya sa paglalakad, mabilis na lumingon at nakita niya ang isang pares ng pulang matang nakatitig sa kanya. Muntik na siyang matumba sa sobrang takot. Nabitawan niya ang hawak na balisong.
Mabuti na lang at mabilis na may humawak sa braso niya. Oo, teka! Bakit naman kasi may hawak ka pang balisong? Nang tingnan ni Tita Chona ang tumulong sa kanya, ay namilog ang mga mata niya nang makita niya kung sino yon. Jimmy? Akala ko pa naman hindi mo na ako makikilala. Ay, Diyos ko. Akala ko kung sinong masamang loob na yung sumusunod sa akin eh. Mukha ba akong masamang tao? Bakit ka ba nandito? Inimbitahan din ako ni Sarah sa kasal niya. Kaso hindi ako nakahabol sa simbahan. Kaya dito na lang ako sa handaan dumiretso. Papasok na sana ako sa reception hall nang makita kitang naglalakad papunta rito eh. Kaya naisip kong sundan ka. Ganun ba? Inimbitahan ka rin pala niya? Tulad mo, hindi rin ako nakahabol sa simbahan. Dito na ako tumuloy sa reception. Wow, pareho pala tayong hindi nakapunta sa simbahan. Parang pinagtagpo talaga tayo, ano? Pero seryoso, ano nangyari? Bakit hindi ka nakarating? Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Kakauwi ko lang kasi galing sa seminar sa Cebu. Kaya hindi ako umabot sa simbahan. Si Sarah naman kasi bigla na lang inurong yung date ng kasal niya na dapat sa susunod na linggo pa sana. Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Ang alam ko next week pa dapat ang kasal niya. Pero bakit parang nagmamadali yata sila? Tatanong ko rin sana yan kanina eh. Kaso, ano eh. Hindi natuloy ni Tita ang sasabihin niya. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Kaso ano, Chona? Ay, kanina kasi magkausap kami ni Sarah sa cellphone. Tatanong ko sana sa kanya yung tungkol dun eh. Pero may narinig ako. Pag-ungol ng aswang. Ano? Hindi ako pwedeng magkamali sa narinig ko. Aswang talaga yun. Aswang yung umaangil sa kabilang linya eh. Sigurado ko ba sa narinig mo, Chona? Sigurado ako, Jimmy. Alam na alam ko ang pag-angil ng aswang dahil muntik na ako mabiktima noon, di ba? Hindi mo pa rin pala nakakalimutan yun? Alam mo namang kahit kailan, nakatatak na sa utak ko nangyaring yun. Kaya nga ganun na lang yung takot ko eh. Nung marinig ko yung pag-angil ng aswang nung magkausap kami ni Sarah sa cellphone. Pero wala silang nagawa sa'yo. Hindi nila naituloy ang masama nilang balak noon. Oo, Jimmy. Hindi nila naituloy dahil sa'yo. At hanggang ngayon, tinatanaw ko pa rin napakalaking utang na loob yun sa'yo. Pero bakit? Bakit nga ba sa kabila ng ginawa ko, nagawa mong lumayo? Akala ko tanggap mo ng lahat, pero iniwan mo pa rin ako. Ano? Hindi kita iniwan, Jimmy. Ikaw ang nang iwan sa akin. Nang iwan? Hindi kita iniwan. Ikaw nga tong sumulat sa akin at sabi mo, hindi mo sigurado kung matatanggap mo ng buong pagkatao ko. Kaya kahit masakit para sa'yo, lumayo ka at iniwan mo ako. Ano? Wala akong pinadalang sulat sa'yo ah. Ikaw nga tong sumulat sa akin at ang sabi mo, kailangan mong lumayo dahil baka mapahamak lang ako kapag kasama kita. Kaya, basta ka na lang umalis. Ano? Hindi rin ako sumulat ng ganun. Teka, ibig sabihin, nakatanggap tayo ng sulat na hindi naman nanggaling sa atin? Laking gulat ni na Tita Chona at Jimmy nang malaman nilang hindi naman pala galing sa kanila ang mga sulat na natanggap nila. Mga sulat na nagsasabing kailangan nilang lumayo sa isa't isa. Ang totoo, si Jimmy ay ang dating kasintahan ni Tita Chona. Ang akala ni Tita, lumayo ito sa kanya dahil ayaw siya nitong mapahamak kapag kasama ito. At bakit naman mapapahamak si Tita Chona kay Jimmy? Dahil si Jimmy ay may lahing aswang. Nariyan na sila. Dumarating na sila.
Nabusog ako dun sa nilapa nating lalaki, inay. Ang sarap ng kanyang laman loob. Napakalambot ng kanyang bituka. Sinabi mo ba, anak? Napakalambot. At napakalinamnam ng kanyang atay. Lalo na ang kanyang puso. Bata pa kasi na biktima natin, kaya sariwang-sariwa pa ang laman niya. Sana bukas ng gabi ay batang-bata ulit ang makain natin. Masarap kasi kapag bata, di tulad ng gurang na makunat na ang laman. Kitang-kita ni Jimmy ang unti-unting pagpapalit-anyo ng kanyang nanay, si Aling Filomena, at ng kanyang lola, si Lola Alfonsa. Nambiktima na naman sila. Gabi-gabi na lang silang umalis para kumain ng tao. Hindi ba sila nakukonsensya sa ginawa nila? Mabuti at nakabalik tayo agad dito sa bahay, inay. Baka hanapin na tayo ni Jimmy. Ay, Filomena. Alam mo namang hindi tayo pwedeng basta-basta mawala sa paningin ng anak mo. Napakausisa pa naman ng batang yon. Alam naman niya ang ginagawa natin, inay. 8 taong gulang na siya. Kaya dapat, alam na niya ang buhay na tatahakin niya paglaki niya. Kaso, mukhang nagmanas sa ama niya ang anak mo, Filomena. Ayaw mambiktima ng mga tao. Baka kapag lumaki yan ay matulad lang sa ama niya. Puro karne lang ng hayop ang kinakain. Kaya ayon, nang matugis ng mga taong bayan, hindi man lang nanlaban, kaya napaslang ang gago. Sadyang mabait lang po talaga si Rogelio, inay. Ang sabihin mo, talagang tatanga-tanga lang ang asawa mong yon. Nagmula pa naman sa angka ng malalakas na uri ng aswang, pero sinayang ang pagkaaswang niya. Ayaw kumain ng karne ng tao at nagtsatsaga sa karne ng hayop. Kaya anong nangyari? Wala siyang silbi. Hindi man lang naipagtanggol ang sarili ng suguri ng mga tao. Ang mas masaklap, anak, baka ganyan din ang mangyari sa anak mong si Jimmy. Hindi natin yan pwedeng hayaan. Pero inay, bata pa si Jimmy. May panahon pa para maituwid siya sa tamang daan. Kung ayaw mong matulad siya sa asawa mo, kailangan ngayon pa lang ay ipaunawa na natin sa kanya ang kahalagahan ng ating pagiging aswang. Bago pa siya lumaking duwag, gaya ng ama niya. Hindi natin hahayaang sayangin niya ang dugong dumadaloy sa kanyang katawan. Paano, inay? Kilala mo naman ang apo mo. Napakamaawain. Gaya ni Rogelio. Aba, anak, napakadali lang yan. Kapag natikman na niya ang unang patak ng dugo, hanap-hanapin na niya ito. At kapag dumating ang tamang oras, magiging mas madali na sa kanya ang mambiktima ng tao. Saka na natin pag-usapan yan, inay. Ang mabuti pa ay magpahinga na tayo. Maaga pa tayong gigising bukas para magtinda sa palengke. Jimmy! Jimmy, anak! Jimmy! Nasaan ka? Ay, baka natutulog na ang batang yun Inay, nandyan na po ba kayo? Oh, anak, gising ka pa pala. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa po kasi ako inaantok, Inay. Kaya inantay ko na lang po kayo ni Lola. Nambiktima na naman po kayo ng tao. May dugo pa po ang bibig ninyo. Ay, oo anak. Gutom na kami ng lola mo eh. Kaya naghanap kami ng mabibiktima sa labas. Tama ang nanay mo, apo. At nako, napakasarap ng nahuli namin ngayong gabi. Matagal na kaming hindi nakakakain ng ganun kasarap na laman ng tao. Alam mo kasi, apo, ang laman ng tao ang pinakamasarap na pagkain. Para sa mga tulad naming aswang,
Pero, inay, lola, masama pong pumatay ng tao. Huwag kang mag-alala, anak. Paglaki mo'y magiging aswang ka rin tulad namin ng lola mo. Tuturuan ka namin kung paano makapangbiktima. Hindi ka dapat matakot at mag-aninlangan. Ito ang buhay na nakatakda para sa'yo. Hindi po ba kayo naaawa sa mga biktima ninyo? Mabuti at walang mga otoridad na nag-iimbestiga. Kundi baka matuntun kayo. Anak, para sa ating mga aswang, walang awa-awa. Mas mahalaga na mabusog ang ating mga sikmura kaysa sa awa na yan. At saka, wala namang magagawa ang mga otoridad sa amin ng lola mo. Takot na lang nila sa amin kapag pinakitaan na namin sila ng matutulis namin pangil. Hindi nila kami matutunton dahil maraming liblib na lugar dito sa Capiz at sa iba pang karating na probinsya kami nang bibiktima ng lola mo. Kaya hindi abot ng mga otoridad to. Huwag mo nang ipagpilitan ang mahinang paniniwala ng tatay mong duwag. Hindi ka dapat magdalawang isip, apo. Ikaw ay ipinanganak upang maging isang ganap na aswang. Hindi mo maitatanggi ang dugo namin ng iyong ina na dumadaloy sa'yo. Pero po, paano kung ayoko? Paano kung ayoko manakit ng tao? Wala kang pagpipilian, anak. Darating ang araw, magugutom ka rin. At kapag natikman mo na ang unang patak ng dugo, hahanap-hanapin mo na ito. Hayaan ka naming maghintay, apo. Hanggang sa dumating ang tamang oras. Hanggang sa ikaw mismo ang maghanap ng biktima mo. At ikaw mismo ang ngangasab sa kanilang laman loob. Napaatras si Jimmy. Takot na takot siya at hindi makapaniwala sa narinig. Sa murang isipan niya, litong-lito siya sa kinabukasang naghihintay sa kanya. Isang buhay na hindi niya ginusto at isang sumpang hindi niya alam kung paano tatakasan. Hanggang sa pagbibinata niya, pilit niyang tinakasan ang kanyang tadhana. Sinubukan niyang mamuhay ng normal, lumayo sa anino ng kanyang nanay at lola, at magpanggap na isang ordinaryong tao. Ngunit, tuwing sasapit ang gabi, nararamdaman niyang unti-unti siyang binibihag ng gutom na hindi kayang mapawi ng karaniwang pagkain. Subalit, nagagawa pa rin niyang pigilan ang sarili. Kahit nanginginig na ang kanyang katawan, kahit bumibigat na ang kanyang paghinga, kahit sumisigaw na sa pangungulila ang kanyang laman. Ay, ano ka ba naman, anak? Hanggang kailan mo ba gagawin ang pagkain ng hilaw na karne ng hayop? Sabi ko na nga ba eh. Kanino pa nga ba magmamana ang anak mo, Filomena? Kundi sa tanga niyang tatay. Inay, Lola, ayoko. Hindi ko kayang kumain ng tao. Mas gugustuhin ko nang maging ganito kaysa mamirwisyo ng inosenteng tao. Pero hindi sapat ang pagkain ng karne ng hayop para mapunan ng gutom, anak. Hindi yan ang pagkain ng isang ganap na aswang. Sayang ang dugong dumadaloy sa ugat mo, apo. Nagmula ka sa lahi ng isa sa pinakamalakas na aswang. Pero tulad ng tatay mo, hindi mo ginagamit ang utak mo. Isa kang mahina, isa kang duwag. Hindi ka hinahanap na duwagan ang hindi pagkain ng tao, Lola. Halimaw na nga ako. Ayoko nang mas maging halimaw pa. Ay naku, hindi mo pa talaga ganap na nauunawaan, anak. Pero balang araw, maiintindihan mo rin. Darating ang oras na magugutom ka ng gusto at wala nang ibang makapapawi ng gutom na yan, kundi ang laman at dugo ng tao.
At hindi mo yun mapipigilan pa. At kapag dumating ang sandaling iyon, Apo, wala ka ng ibang pagpipilian. Hanggang isang gabi, dumating ang hindi niya inaasahang pagsubok. Ang matinding gutom ay bumalot sa katawan ni Jimmy. Halos pumutok ang kanyang mga ugat sa tindi ng pananabik sa isang bagay na hindi niya dapat hinahanap. Dugo. Dito siya sinubok ng kanyang sariling tadhana. Mananaig ba ang kanyang panata na huwag sumunod sa yapak ng kanyang ina at lola? O tuluyan na siyang magiging halimaw na kinatatakutan niya? Hindi ako basta-basta susuko. Kahit kailan, hindi ako kakain ng tao. Hindi. Hindi mo matatakasan ang dugong dumadaloy sa'yo, Apo. Darating ang araw. Tatanggapin mo rin kung sino ka talaga. Hindi. Ayoko. Hindi ako magiging katulad ninyo. Hanggang sa nagpalit na siya ng anyo. Nag-anyong aswang si Jimmy. Lumaki ang kanyang katawan. Tinubuan siya ng matatalim na pangil at mahabang kuko. Pumula ang kanyang mga mata at ang balat niya'y unti-unting naging kulay putik. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang dugo, ang paninigas ng kanyang kalamnan at ang hindi mapigil na gutom na bumabalot sa kanyang katauhan. Sa loob-loob niya, pilit siyang lumalaban, ngunit sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niyang unti-unti siyang hinihila ng kanyang tunay na pagkatao, ang pagiging isang ganap na halimaw. Patakbo siyang lumabas ng bahay at tumakbo patungo sa kakahuyan. Ngunit bigla siyang napahinto nang makakita ng isang babaeng naglalakad sa madilim na bahagi ng daan. Paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang tainga ang sinabi ni Lola Alfonsa. Na balang araw ay hahangarin din niya ang karne ng tao. May kung anong bumubulong sa kanya na atakihin ng babae upang matikman ang sariwang dugo at laman ng tao. Ngunit nang makita niya ang itsura ng babae, bigla siyang natauhan at bumalik sa kanyang katinoan. Napakaganda niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang babae. Sino kaya siya? Ang puso niyang aswang ay biglang lumambot at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang emosyon na hindi pa niya nararanasan noon. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa halip na sugurin ng babae bilang biktima, nais niya itong lapitan, protektahan at makilala. Subalit, naisip niyang hindi niya maaaring gawin yon sa anyo ng isang halimaw. Kaya naman, nagdesisyon siyang sundan na lamang ang babae. Alamin kung saan ito pupunta o kung saan ito nakatira. At nang kanyang matunton, nakita niyang nakatira ito sa isang bahay na malapit sa sapak. Dito pala siya nakatira. Ano kaya ang pangalan niya? Napakaamo ng kanyang muka at hindi nakakasawang tingnan. Makikita ko rin siya. Umalis siya sa lugar na yon at ipinagpatuloy ang pagpunta sa kakahuyan upang maghanap ng hayop na maaaring kainin sa gabing iyon. Kinaumagahan, masaya at masigla siyang nagising ng maaga upang tumulong sa kanyang nanay at lola sa palengke.
Aba, bakit iba yata ang pagkakangiti mo ha, anak? Parang ang ganda ng gising mo ha. Oo nga, apo. Mukhang masarap ang nabiktima mo kagabi, ano? Ano, apo? Nambiktima ka na ba ng tao? Mas masarap di hamak yun kaysa sa karne ng hayop. Di ba, apo? Tama po kayo. Masaya nga ako, inay, lola. Pero hindi po dahil sa kumain ako ng karne ng tao. Iba po ang dahilan ng kasiyahan ko. Ang akala ko naman ay nagising ka na sa katotohanan, anak. Pero bakit nga ba ang saya-saya mong bata ka? Dahil may nakita po akong napakagandang babae kagabi. Ha? Babae? Sino naman ang babaeng yon? Hindi ko pa siya kilala, lola. Pero alam ko kung saan siya nakatira dahil sinundan ko siya kagabi. Makikilala ko rin ang magandang babaeng yun. Kaya ba ang lapad ng ngiti mo ngayon ay dahil nakakita ka ng magandang babae, ha? Nagkakagusto ka na sa babae, anak? Umiibig ka na ba? Sus! Umiibig! Ano naman ang alam mo sa pag-ibig, bata ka? Kung ako sa'yo, biniktima ko na yung babaeng yon. Siguradong nabusog pa ako. Hindi ko magagawang saktan ng babaeng yun, lola. Mamahalin ko pa siya eh. Binata na talaga ang anak ko. Nagkakagusto na sa babae. At natutuwa ka pa, Philomena, sa kalokohan ng anak mo. Bakit naman kalokohan, inay? Natural lang sa lalaki ang humanga sa babae. Dapat nga matuwa din kayo dahil sa babae nagkakagusto ang apo nyo. Kaysa sa kapwa lalaki, hindi ba? Ay nako, ang ibig kong sabihin, marunong nang magkagusto sa babae ang anak mo. Pero hindi magawang mambiktima ng tao. Lola, hindi lang naman tungkol sa pagkain ng laman ng buhay natin. Hindi ba pwedeng magmahal ang tulad natin? Hindi ba tayo pwedeng makaramdam ng tunay na pag-ibig? Yan ang sinasabi ko, Philomena. Hindi na katulad ng mga ninuno natin ng kabataan ngayon. Noon, wala nang maraming sinasabi. Kapag nagutom, kakain. Ngayon, puro damdamin ang inuuna. Hayaan mo na ang apo mo, inay. Normal lang yan na pinagdadaanan ng mga kabataan. Parang hindi ka nagdaan sa ganyan na. Kahit naman ako, pinagdaanan ko rin ang pinagdadaanan ngayon ng apo mo. Tignan mo naman ang kinahantungan ng pagmamahal mo sa lalaking hindi karapat-dapat. Inay, pwede ba? Kung pag-uusapan naman natin ang tungkol sa asawa kong si Rogelio, please, tumigil na kayo. Wala na ang asawa ko, kaya kung maaari, wag niyo na siyang idamay pa sa usapan. Matagal na siyang namayapa, at hindi na natin mababago ang nakaraan. At isa pa, kahit gano'n ang asawa ko, na sinasabi niyong mahinang aswang, minahal ko siya. At minahal din niya ako at ang anak namin. Wala akong pinagsisisihan. Ewan ko sa inyong mag-ina. Ang mabuti pa, itong mga paninda nating isda ang atupagin nyo para makaubos tayo ng maaga. Nang mga oras na yon, walang pakialam si Jimmy sa sinabi ng kanyang lola Alfonsa. Ang mahalaga sa kanya ay ang kasiyahang dulot ng alaala ng babaeng nakita niya nang nagdaang gabi. Ngunit hindi niya inasahan na sa mismong araw na yon, muli niyang makakadaupang palad ang naturang babae. Bili na kayo ng isda, sariwa at presyong pangmasa, pampaksiw na bangus, pangsinigang na maya-maya, pangpritong galunggong. Halina mga suke, halina kayo, bili na kayo. Magkano ang 1 kilo ng bangus? Nako miss, murang-mura lang po. Ngunit biglang huminto ang mundo ni Jimmy. Nang makita kung sino ang nagtanong, napalulok siya, namilog ang kanyang mga mata, at saglit na hindi nakapagsalita. Ang babae sa kanyang harapan ay ang parehong babaeng nakita niya kagabi. Uy, kuya, may problema po ba? Bakit nakatulala ka na dyan?
Bangus. Oo, bangus. 60 pesos per kilo. Pero para sa'yo, pwede kong ibigay ng 40 na lang. Talaga? Hindi ka ba malulugi? Hindi, miss. Okay lang. Basta ikaw. Sigurado ka ha? Naku, ang bait mo naman. Sige, pagbilahan mo ako ng 2 kilo. Sige, miss. Sandali lang ha. Kakaliskisin ko lang muna tong mga bangus mo. Pagkatapos kaliskisan ay tinimbang ni Jimmy ang isda. Habang ginagawa niya ito, hindi niya maiwasang titigan ang magandang mukha ng dalaga. Parang bumagal ang paligid. Tila bumilis ang pintig ng kanyang puso. Kung panaginip lang ang lahat ng nangyayari, ayaw na niyang magising. Kuya, ayos ka lang ba? Napansin ko, kanina ka pa nakatitig sa mukha ko eh. May dumi ba ako sa mukha? Wala naman. Wala. Bakit hindi mo inaalis yung tingin mo sa akin? Baka mamaya kakatingin mo sa akin, matunaw na ako niyan. Naku, pasensya ka na, miss ha. Ang ganda mo kasi. Nagulat si Jimmy sa sarili niya, kaya napayuko siya sa hiya. Natawa naman si Chona. Tila hindi nagalit sa sinabi niya. Bagkus ay nagustuhan pa ang kaprangkahan niya. Alam mo kuya, bihira ako makarinig ng ganyang papuri mula sa ibang tao. Kaya, salamat ha. Inabot ni Jimmy ang supot na may lamang bangus sa babae. Ngunit iniwas niya ang tingin at halos hindi pa maibigay ng maayos dahil sa kaba. Eto na, miss. Salamat sa pagbili ha. At saka, wag mo na akong tawagin kuya. Mukhang hindi naman tayo nagkakalayo ng edad eh. Salamat din kuya. Ano nga pala yung pangalan mo? Jimmy. Jimmy ang pangalan ko, miss. Okay sige. Jimmy. Sa tingin ko, dito na ako sa'yo bibili ng isda. Sige, una na ako Magluluto pa ako eh. Ay, nga pala. Chona. Chona ang pangalan ko. Salamat ulit ha. Nang umalis ang babae, naiwang nakatulala si Jimmy. Hawak pa rin ang perang ibinayad nito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari hanggang sa mapansin siya ng kanyang ina. Hoy anak, ano ba't nakatulala ka riyan? Para ka natuklaw ng ahas Ano bang problema at titig na titig ka sa babaeng yun na bumili sa'yo? Sa sinabi ng ina ay biglang natauhan si Jimmy. Napakamot siya sa ulo habang bahagyang napangiti. Siya yun, inay. Siya yung babaeng nakita ko kagabi. Sabi ko na nga ba, makikilala ko rin siya. Kakabili lang niya sa akin ng isda. Ano? Siya yung babaeng sinasabi mong kinahuhumalingan mo? Siya nga po, inay. At nakilala ko na siya. Alam ko ng pangalan niya. Chona. Chona ang pangalan niya. Kaya pala halos lumuwa na yung mga mata mo sa pagtitig sa kanya kanina. Ay nako, aba anak, ngayon lang kita nakitang ganyan. Inay, una ko pa lang siyang nakita. Hindi ko na naiwasang humanga sa kanya. Para siyang isang liwanag sa gitna ng dilim. Sa isang tingin pa lang, parang hinatak na niya ang buong pagkatao ko. Hindi ko maintindihan pero parang siya na ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Ay anak, ang bilis mo namang mahulog. Isang tingin lang, pero buong puso mo na agad ang inialay mo. Ay nako bata ka pa anak. Huwag kang padalos-dalos sa nararamdaman mong yan. Ewan ko, inay. Pakiramdam ko, siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kakakilala nyo pa lang
At isa pa anak, hindi natin siya kauri. Isa siyang normal na tao. At tayo yung mga aswang. Paano kung malaman niya ang totoo? Paano kung malaman niya kung ano talaga tayo? Anak, tandaan mo, dapat ang mahalin mo ay ang kauri natin. Inay, hindi po ako interesado sa kauri natin. Si Chona ang gusto ko. Gusto ko siyang makilala. Gusto ko mapalapit sa kanya. Pero anak, kapag nalaman niya kung sino at ano tayo, handa ka ba kung isang araw ay kamuhian ka niya at layuan? Hindi siya nakasagot sa sinabi ng kanyang ina. Para sa kanya, ayaw niya munang isipin ang tungkol doon. Saka na niya yon poproblemahin kapag dumating na ang oras. Samantala, sa bahay ni Chona, If you love me like you tell me, please be careful with my heart. You can take it, just don't break it, or my world will fall apart. You are... ha? Aba, oy friend ha? Anong sa atin? Ang aga mo yata nagpunta dito sa bahay. Naku, friend. Pakanta-kanta ka pa ah. Ang sabi kasi ng lola mo, bantayan daw kita rito sa inyo habang wala siya. Kaya nandito ang beauty ko. Teka, saan ba pumunta ang lola mo? Ang sabi lang niya sa akin habang wala siya, samahan muna kita. Bibisitahin niya kasi yung kapatid niya na si Lolo Pabling. May sakit daw eh. Kaya ayun, nagpaalam sa akin na dun muna siya ng 3 araw. Ah, kaya pala. Di wala pala akong magagawa kundi ang samahan ka rito. Ganun na nga. Hindi mo pwedeng suwayin si Lola kung ayaw mong hindi kanya pansinin ng 1 linggo. May magagawa pa ba ako? Ayokong isnabin ako ni Lola, no? Isnabi na ako ng lahat, wag lang si Lola Sabel. Saan ka ba nang galing? Namili ako ng ulam sa palengke. Bumili ako ng bangus na 2 kilo. Ang sabi ng gwapong tindero, bibigay niya na sa akin ng 40 yung 1 kilo. Wow! Masarap na isigang yan, friend. Pero teka, gwapong tindero? Ikaw marunong ka nung kumilatis ng gwapo. Gaga, talaga namang gwapo siya eh. Moreno, maganda ang mga mata, matangkad, at saka matipuno yung katawan ah. Parang si Richard Gomez, ganun. Aba, mala Adonis lang itsura nun ah. At alam mo ba, habang bumibili ako sa kanya, titig na titig siya sa akin. Tanungin ko siya kung bakit niya ako tinitingnan. Ang sabi niya, ang ganda ko raw. Sinabi niya yun? Kung nabigani sa yung kagandahan ng lalaking yun ha? Pero baka naman hindi lang ikaw ang sinasabihan niya ng ganon, friend. Malay mo, ganun lang talaga siya makitungo sa lahat ng bumibili sa kanya. Siguro nga. Pero nung sinabi niya yon, bigla ako nakaramdam ng hiya eh. Bakit ka naman mahihiya? Ikaw na nga tong sinabihan ng maganda. Ikaw na nga ang pinuri, nahihiya ka pa? Ngayon lang kasi may nagsabi ng ganun sa akin. Ang ibig ko sabihin, ngayon lang may lalaki nagsabi ng ganun sa akin. Di mas lalo ka nang hindi dapat mahiya. Dapat proud ka na sinabi niya yun dahil na-appreciate niyang kagandahan mo, friend. Ay, basta. Nahiya ako. Naku, huwag na nga natin pag-usapan yun. Ang mabuti pa, tulungan mo na ako magluto ng pananghalian natin, ha? Dahil pansamantala, dito ka muna titira. Tutulungan mo ako sa mga gawaing bahay, ha? Hoy, alam mo namang hindi ako marunong dyan eh. Hanggang kain at tulog lang ako. Kaya nga matututunan mo ang mga yon habang nandito ka. At bawal magreklamo, okay? Kung hindi, isusumbong kita kay Lola. Okay, sige. Pero sa isang kondisyon. Ano naman yon? Ipakikilala mo sa akin ang gwapong tindero na yon ng isda. Ano? Hindi ko pa naman masyadong kilala si Jimmy, ah. Hindi pa kilala pero alam mo ng pangalan niya. Kasi... Mas lalo ko tuloy siya gustong makita at makilala. Gusto kong makitang lalaking nahulog sa kagandahan ng kaibigan ko.
At yon ang unang pagtatagpo ni na Tita Jonah at Jimmy. Walang kaalam-alam si Tita na ang nakilala niyang lalaki ay may lahing aswang. Nang muling mag-cruise ang landas nila sa palengke, kasama na ni Tita Chona ang kaibigang si Sarah. Magandang araw, Jimmy. Ha? Uy, ikaw pala. Magandang araw din sa'yo, miss. Chona. Chona ang pangalan ko, di ba? Nakalimutan mo na agad? Oo nga pala. Chona ang pangalan mo. Pasensya ka na ha. May bibiling ka ba? Sabihin mo lang sa akin. Oo, bibili ako ng isda. Nga pala, kasama ko ang kaibigan ko. Si Sarah. Sarah, si Jimmy. Hi! Ikaw pala yung sinasabi nitong kaibigan ko na gwapong tindero raw dito sa palengke na mala Adonis. Ako si Sarah, ang friend niya. Baka nga, friend. Gwapo nga siya. At mas gwapo pa siya kay Richard Gomez. Nakita ni Tita Chona na pinamulahan ng pisngi si Jimmy ng mga oras na yon. Naku, pasensya ka na sa kaibigan ko ha. Ganito lang talaga to. Huwag ka maniniwala sa kanya, palagbiro lang kasi to eh. Ah, siya pala ang sinasabi mong magandang babae, anak. Eh, pakilala mo naman kami ng lola mo sa kanya. Nagulat si Jimmy nang biglang sumingit sa usapan nila ang nanay at lola niya. Siya ba, apo? Napakagandang bata. Hindi nakapagtataka na hangaan mo siya. Inay, Lola, nakakagulat naman po kayo. Eh, nakalimutan mo yata, anak, na nandito kami ng lola mo. Pakilala mo rin kami sa kanila. Ay, pasensya na po, Inay. Lola, siya po pala si Chona, yung bumili sa akin ng isda kahapon. At kasama po niya ang kaibigan niyang si Sarah. Magandang araw sa inyo, mga iha. Ako ang nanay ni Jimmy. Aling Filomena na lang ang itawag niyo sa akin, ha? At ito naman, ang kanyang lola, si Lola Alfonsa. Ikinagagalak namin kayong makilala, mga iha. Kinagagalak din po namin kayong makilala. Kayo pala ang nanay at lola ni Jimmy. Nice meeting you po. Kaya palang gwapo nitong si Jimmy, may pinagmanahan. Magaganda po pala ang nanay at lola niya. Naku, nakakatawa naman, iha. Hindi ka marunong magsinungaling, ha? Maganda talaga ako. Hindi naman sa pagmamayabang. Maganda talaga ako lalo na nung kabataan ko. Kaya nga nagmana sa akin ang anak kong yan eh. Hindi lang pala magaganda ang mga batang ito. Malilinaw pa ang mga mata. Naku, pasensya na kayo sa nanay at lola ko ha. Ganyan lang talaga sila. Palabiro rin. Mukhang mabait ang nanay at lola mo, Jimmy ha. Oo, mababait talaga sila. Ano nga ulit ang bibilin nyo? Pakibigyan mo kami ng 2 kilo ng tilapia. Oo, sige, ito na. Sandali lang at kakaliskisan ko muna. Dahil kakilala mo pala sila, apo. Dagdagan mo sila ng 2 tilapia. Naku, hindi na po. Nakakahiya naman po. Tanggapin mo na, iha. Tandayan na pakikipagkaibigan namin sa'yo. Tanggapin nyo na. Ganyan talaga sina inay at lola, lalo kapag may bago silang kakilala. Oo nga naman, friend. Tanggapin na natin. Sa kakusa naman nilang binigay. Sige po. Nakakahiyaman pero maraming salamat po. Pagkatapos magpasalamat, nagpaalam na sina Tita Chona at Sarah kay Jimmy, pati na rin kina Aling Filomena at Lola Alfonsa. Ang bango-bango nila. Sariwang-sariwa. Napalingon si Jimmy sa sinabi ng kanyang lola. Lola naman, ano pang pinagsasabi nyo dyan?
Amoy mo rin pala, inay. Napakabango nga ng kanilang amoy at mukhang masarap ang kanilang laman. Inay, isa pa po kayo. Wag na wag niyo silang gagalawin. Nako, Apo. Hindi ka naman mabiro. Hindi naman namin sila gagalawin ng inay mo. Dahil alam naming may gusto ka sa dalagang yon. Pero yung isang kasama niya, baka pwede. Kahit yung kaibigan niya, Lola, wag niyong gagalawin. Pakiusap, wag po sila. Anak naman, huwag kang magalit sa amin. Niloloko ka lang namin ng lola mo, ikaw naman. Alam naman namin may pagtingin ka sa babaeng yon. Kaya hindi namin siya gagalawin. Pati na rin ang mga kaibigan niya. Sa susunod, wag niyo po akong biruin ng ganyan. Hindi yan magandang biro. At muli ako nakikiusap sa inyo. Wag sila, lalo na si Chona. O siya, nangangako kami, Apo, na hindi namin siya gagalawin ng nanay mo. Diba, Philomena? Oo, anak. Pangako. Samantala, habang naglalakad pa uwi sina Tita Chona at Sarah, Ang bait din pala ng nanay at lola ni Jimmy, no? May dagdag pa tuloy tayong isda. Oo nga eh. Napansin ko rin na ang bata pa pala ng nanay niya. At yung lola niya parang hindi niya lola. Parang ang tsahin lang niya eh. Baka naman baby face lang talaga sila. Baka nga, pero may napansin pa ako, friend. Ano naman yun? Napansin ko na titig sila sa atin. Buti na lang at umalis na tayo agad kasi naaasiwa ako sa mga titig nila. Para bang hinahalukay nilang buong pagkatao natin. Ha? Hindi ko naman napansin yun, ah. Pero kung ganun nga, baka naman kinikilatis lang nila tayo. Baka nga. Sana ganun lang yon at walang ibang kahulugan. Ay, malapit na tayo, Chona. Excited na akong iluto tong mga tilapia. magmula noon, naging malapit na sina Tita Chona at Jimmy. Pati si Sarah ay naging close na rin sa lalaki. Tuwing sasapit ang hapon, dumadalaw si Jimmy sa bahay ni Tita. Ipinakilala rin ni Tita si Jimmy sa lola niya nang bumalik ito. Natuwa pa nga ang lola niya nang makitang may dumadalaw na lalaki sa kanya. Dahil sa palagi silang nagkikita at nagkakausap, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa hanggang sa hindi nila napigilan ang tunay nilang damdamin. Masaya ako kapag kasama ka, Chona. Ako rin, Jimmy. Masaya ako na palagi kitang nakakasama. At lalo na makilala kita. Nang una pa lang kitang nakita, humanga na ako sa taglay mong kagandahan, Chona. Lalo na nung makilala kita. Hindi ka lang pala maganda sa panlabas. Maganda rin ang iyong kalooban. Sus, binola mo pa ako. Hindi kita binabola. Nagsasabi ako ng totoo. Ikaw rin naman, Jimmy, eh. Ang pagiging mabait mo ang dahilan kung bakit mas nagustuhan kita. Mabuti at boto sa akin ng lola mo, pati na yung kaibigan mong si Sarah. Walang hadlang sa pagmamahalan natin. Oo, gusto ka nila, no? Lalo na si Lola, kasi masipag ka raw at saka marespeto. Kaya botong-boto siya sa'yo. Boto rin sa iyo ang nanay at lola ko. Kaya wala ka ring aalalahanin sa kanila. Nasa ganon silang tagpo nang may marinig silang kumaluskos sa may halamanan. Nakatambay kasi sila sa likod bahay ni Tita Chona na malapit sa kakahuyan. Ano yun? Parang may kung anong kumislot sa mga halaman, ah. Hindi ko rin alam eh. Teka, sandali at titignan ko. Wag na, Jimmy. Baka mamaya may mabangis na hayop, eh. Huwag ka mag-alala. Kaya kong sarili ko. Lumapit si Jimmy sa may halamanan at hinawi yon. Laking gulat niya nang makita ang isang malaking baboy ramo na umaaligid doon. Pinawisan ng malala si Jimmy dahil kilala niya ito. Ang ginawa niya ay niyaya niya si Tita Chona na pumasok na sa bahay nito.
Chona, pumasok ko na sa bahay niyo. Nasa loob ba sina Lola at Sarah? Oh, bakit Jimmy? Si Lola oo nasa loob nagluluto. Si Sarah nasa bahay nila. May problema ba? Huwag na huwag kang lalabas ha. Pagpasok mo, isara mo agad ang mga pinto at bintana ng bahay niyo. Tapos maglagay ka ng asin at bawang sa bawat sulok. Bakit ba? Anong nangyayari Jimmy? Meron kasi akong nakitang aswang na umaaligid. Kaya pumasok ka na sa loob. Ano? Aswang? Diyos ko, pumasok ka na rin sa loob kung ganon. Huwag mo kong alalahanin. Ang mahalaga ikaw. Kaya pumasok ka na sa loob. Hindi niya ako magagalaw. Pangako yun. Pero, Basta sundin mo na lang ako. Chona, sige na. Ako nang bahala rito. Hindi ako kayang atakihin ng aswang dahil may dala akong pangontra. sigurado ka? Oo, nakakasigurado ako. Hindi niya ako malalapitan. Sige na, pumasok ka na sa loob. Pagpasok ni Tita Chona sa bahay, dahan-dahang binalikan ni Jimmy kung saan niya nakita ang malaking baboy ramo. Ngunit, wala na ito doon. Kilala kita. Ikaw yan, Lola. Anong kailangan mo kay na Chona? Bakit ka nandito? Sinabi ko na sa inyong hindi niyo pwedeng galawin si na Chona. Bakit kayo sumira sa pangako? Nang gabing yon, dali-daling umuwi si Jimmy sa kanilang bahay upang harapin ang kanyang lola Alfonsa. Lola! Lola! Lumabas kayo! Oh, anong nangyari anak? Bakit naman ganyan mo tawagin ang lola mo? Nasaan po si Lola, Inay? Hindi siya tumupad sa pangako. Nasaan siya? Nandito ako, Apo. Bakit ka ba sumisigaw? Lumitaw ang isang malaking baboy ramo na lumakad papalapit kay Jimmy. Mayroon itong mapupulang mga mata, mahaba at matutulis na pangil at matatalas na kuko. Maya-maya, nagbago ito ng anyo at naging si Lola Alfonsa. Lola, anong ginagawa mo sa likod ng bahay ni na Chona? Hindi ba nangako kayo ni Nanay na hindi niyo sila gagalawin? Pero bakit kayo nandun? Dahil binabantayan ko siya, Apo. Gusto kong makasiguro na totoo ang nararamdaman niya para sa'yo at hindi ka niya niloloko. Ibig sabihin, palagi kayong umaaligid sa kanila? Oo, gusto kong matiyak kung mahal ka talaga ng babaeng yun. Baka mamaya, ay iba siyang lalaking kinakatagpo roon. Mabuti nang makasigurado, Apo. Ayaw ka lang naming masaktan. Alam naman ng nanay mong ginagawa ko. Anak, nagsabi sa akin ng lola mo na gagawin niya yun. Hindi naman siya nang gagambala ron. Mahal din po ako ni Chona at hindi niya ako niloloko. Kaya tigilan niyo na po ang ginagawa niyong pagbabantay sa kanya. Baka mamaya makita pa niya kayo at matakot siya. Pero ang kapakanan mo lang naman ang iniisip namin ng nanay mo, Apo. Malaki na po ako, Lola. At salamat sa pag-aalala ninyo. Pero malaki ang tiwala ko kay Chona. At ganun din siya sa akin. Pero hanggang kailan, Apo? Oo, nagtitiwala siya sa'yo dahil hindi pa niya alam ang lihim mo. Pero paano kung malaman niya ang totoo tungkol sa'yo at sa atin? Paano ka nakakasiguro na mamahalin ka pa rin niya? Siguradong matatakot siya sa'yo at lalayuan ka niya. At ang pinakamalala, baka isumplong pa niya tayo sa mga tao. At iyon pa ang maging mitsa ng buhay natin. Hanggat hindi pa po nangyayari yun, wala pa po kayong dapat ipag-alala. Pero kapag dumating na ang araw na nalaman niya, handa akong aminin sa kanya ang lahat at sasabihin ko sa kanya na wala siyang dapat ikatakot dahil hindi ko naman sila sasaktan. Ang tanong, tatanggapin ka ba niya? Hanggang saan ang pagmamahal niya para sa'yo? Kaya ba niyang tanggapin ang iyong pagiging halimaw? Basta ako nang bahala ron. Sa ngayon,
Ang gusto ko, hayaan nyo na kami. Huwag nyo kaming papakailaman. Ngunit wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Dahil isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Tita Chona mula sa pagdalaw sa kanyang kaibigan sa kabilang baryo, hindi sinasadya na napadaan siya sa talahiban. Ay naku, ginabi na ako. Siguradong papagalitan ako ni Lola nito. Mabuti sana kung kasama ko si Jimmy. Hindi naman kasi siya pwede dahil hindi niya maiiwan ang pwesto nila sa palengke. Lalo na't may sakit daw ang Lola Alfonsa niya. Ay, di bali. Bukas dadala ako sa kanila. Ha? Ano yun? May kumagalaw sa talahiban? May narinig din siyang mga ngumangasab na parang sarap sa pagkain. Ano kaya yun? Parang tunog na kumakain ah. Sino naman kaya ang kumakain sa lugar na ganito? Nang bigla siyang may naalala. Di kaya aswang? Hindi alam ni Tita Chona kung bakit niya biglang naisip na silipin ang pinanggagalingan ng mga ingay. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa mga pagnasab hanggang sa makita niya sa may talahiban ang dalawang nakakatakot na nilalang na may kinakain. Diyos ko. Lumapit pa siya ng kaunti at dahil sa liwanag ng buwan ay kitang-kita niya ang dalawang nilalang na may kulay putik na balat, matatalim na mga kuko, may mahabang pangil, malalaki ang katawan at may mahabang buhok. Nilalantakan ng mga ito ang isang bangkay ng babae. Mga aswang nga. At may nabiktima sila. Halos maduwal si Tita Chona nang makita na kinakain ng dalawang aswang ang mga laman loob ng babaeng biktima. Naliligo pa sa sariling dugo ang babae. Ang mga matay dilat na dilat at nakalabas ang dila. Nang matapos pagpiestahan ng mga aswang ang bangkay ng babae, nagpalit ng anyo ang mga ito. Namilog ang mga mata ni Tita Chona nang makilala ang dalawang aswang. Diyos ko. Si Aling Filomena at si Lola Alfonso ang mga yun ah. Mga aswang sila. Aswang ang nanay at lola ni Jimmy. Sa sobrang takot, nagtatakbo palayo si Tita Chona. Ngunit ang hindi niya alam ay nakita rin siya ng mag-inang Filomena at Alfonsa. Si Chona? Yung nobya ni Jimmy? Nakita tayo, inay? Hindi maaari. Nakita niya ang ating lihim, Filomena. Alam na niya na tayo ay mga aswang. Naku, baka ipagkanulo na tayo sa mga tao. Kailangan na masabihan natin si Jimmy, inay. Tara na, Filomena. Umalis na tayo rito. Bumalik na tayo sa bahay para ipaalam ito sa apo ko. Hindi maaaring mabunyag ang ating lihim. Pag-uwi sa bahay, agad na kinausap ng mag-ina si Jimmy. Anak! Anak! Anak, kailangan natin mag-usap. Ano po yun, Inay? Bakit parang nag-aalala kayo at takot na takot? Nako, may malaki tayong problema, apo. Lola, ano po yun? Ano pong problema? Anak, makinig ka. Si Chona, ang nobya mo. Nakita niya kami na kumakain ng tao. Nakita niya kami sa anyong aswang.
Ano po? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam kung bakit nandoon ang babaeng yun sa talahiban. Napaka-usisera. Mukhang pinagmasdan pa niya kami ng nanay mo habang nilalantakan namin yung babaeng biktima namin. Nang matapos na kaming kumain, ay nagbagong anyo na kami bilang tao. Pagkatapos, nakita ko na tumakbo ang nobya mo palayo sa talahiban. Hindi ako maaaring magkamali. Siguradong nakita niya kami. Hindi pwedeng malantad ang lihim natin. Baka isuplong niya tayo sa mga tao. Kaya dapat ay mamatay ang nobya mo, Apo. Ikaw mismo ang kikitil sa buhay niya. Tama ang lola mo, anak. May alam na siya at delikado tayo. Kaya dapat mo siyang patayin. Ano? Hindi. Hindi ko magagawa ang inuutos nyo. Ikinalulungkot ko pong suwayin kayo, Inay. Lola, hindi ko magagawa yun kay Chona. Kailangan mong gawin yun, anak. Kung ayaw mong malagay tayo sa peligro. Hindi po. Hindi ko po yun magagawa. Hindi ka namin pipilitin kung ayaw mo, Apo. Wala kayong gagawin sa kanya. Hindi nyo siya pwedeng galawin. Hindi ako papayag. Ngunit hindi nakinig si Aling Filomena at Lola Alfonsa sa sinabi ni Jimmy. Bigla na lang nagbago ang anyo ng mag-ina at naging mga aswang. Nakikiusap ako sa inyo. Inay, Lola, huwag niyong sasaktan si Chona. Alam na ng babaeng yun ang pagiging aswang natin. Hindi namin hahayaan na kumalat ito dahil tayo ang mapapahamak kapag nagkataon. Huwag! Dali-daling lumabas ng bahay ang mag-inang aswang para sugurin ang bahay ni Tita Chona. Dahil nasa anyong aswang, mabilis ang naging pagkilos ni Aling Filomena at Lola Alfonsa. Ngunit, hindi papayag si Jimmy na isakatuparan ng nanay at ng lola niya ang binabalak kaya sinundan niya ang mga ito. Di ba ang sabi ko sa inyo, hindi ako papayag na galawin niyo siya? Ikinagulat ng nanay at lola niya na mabilis niyang nasundan ang mga ito. Nagbago rin ang anyo ni Jimmy at naging aswang. Mukhang matigas na ang mga buto mo, ha? Sige, subukan mo kaming kalabanin kung kaya mo! Patawarin niyo ako, Inay, Lola. Pero kailangan kong ipagtanggol ang babaeng mahal ko. Sinugod ni Jimmy ang nanay at ang lola niya. Ang galit at takot ay naghalo sa kanyang dibdib. Subalit, hindi niya inaasahan ang lakas at bilis ng mag-inang aswang. Gamit ang lakas ng bilang aswang, ay mabilis siyang naitulak ni Aling Filomena. Ang lakas ni Aling Filomena ay parang mabilis na hangin na humagupit kay Jimmy. Dahilan upang siya'y mapaatras sa sobrang lakas ng pagkakatulak. Halos sumubsob siya sa lupa, ngunit bago pa man siya makabangon, si Lola Alfonsa naman ang umatake. Sinakal siya nito ng mahigpit sa liig at walang pag-aalinlangan na inihagis siya nito sa lupa ng buong lakas. Nagdulot yon kay Jimmy ng matinding sakit sa katawan. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila napunit mula sa matinding paghagis. Dahilan kung bakit halos hindi siya makagalaw. Mahina ka naman pala! Manang-mana ka sa tatay mong inutil! Yun lang at mabilis na umalis ang dalawang aswang.
habang naiwan si Jimmy na nakasalampak sa lupa. Hindi siya makakapayag na patayin ng nanay at lola niya ang babaeng iniibig niya. Kung hindi man niya malabanan ang mga ito sa sarili niyang lakas bilang aswang, gagamit siya ng ibang paraan upang labanan at talunin ang mga to para mailigtas si Tita Chona. Samantala, sa bahay ni Tita, Gusto mo, friend? Ihatid na kita sa inyo? Baka kasi makasalubong mo yung mga aswang eh. Wag na, dito na lang sa bahay. Malapit lang naman ang amin eh. Ihahatid mo pa ako. Saka takot lang sa akin ng mga aswang na yun, no? Mayroon akong dalang asin sa bulsa ko. Pero teka, nung nakita mo yung mga aswang, nakilala mo ba sila? Hindi eh. Hindi ko sila nakilala kasi nasaan yung aswang sila. Mabuti na lang at hindi ka nila nakita. Kundi, baka nasundan ka nila. O sige, aalis na ako ah. Baka hinahanap na ako sa amin eh. Sarado mo ng maigi mga bintana at pinto ah. Pagkatapos, budburan mo ng asin at diniktik na bawang ang bawat sulok ng bahay nyo. Wala naman ngayon ang lola mo, 'di ba? Mabuti na lang at wala si Lola dahil nagpunta na naman siya sa kapatid niya. Kung hindi, mangangamba lang ako. Alam mo namang siyang iniingatan ko. Okay lang sa akin akong atakihin ng aswang. Wag lang si Lola. Gusto mo samahan na lang kita dito? Wag na. Nahihiya na ako sa'yo eh. Naku, nahiya pa to. Pero bukas sasamahan kita dito sa ayaw at sa gusto mo, okay? Ay naku. Sige na, umuwi ka na at mag-iingat ka ha. Oo na. Kita tayo bukas, friend, ha? pagkaalis ni Sarah, agad na isinira ni Tita Chona ang pinto. Isasara na sana niya ang bintana nang biglang pumasok doon ang dalawang aswang. Sina Nanay Filomena at Lola Alfonsa. Laking gulat ni Tita Chona nang muling makita ang nakakatakot na anyo ng mga halimaw. Sa sobrang takot, napasigaw siya. Saklolo! Mga aswang! Halos mawala ng ulirat si Tita Chona nang makita niyang ibinuka ng dalawang aswang ang malalaking bibig ng mga ito. Ipinakita rin ng mga aswang ang matutulis na pangil at mahabang dila. Lumalabas din ang napakalapot na laway mula sa bibig ng mga ito at tumutulo na sa sahig. Takam na ang dalawang aswang at handa nang sunggaban siya. Lalapain ka na namin, babae. Wala ka nang magagawa. Huwag po. Maawa kayo sa akin. Alam ko po kung sino kayo. Kayo ang nanay at lola ni Jimmy. Wala po kong balak na isumbong kayo sa mga tao dahil alam ko masasaktan si Jimmy. Hindi ko po kayo ipapahamak dahil alam ko mapapahamak din siya. Hindi kami naniniwala sa'yo. Ang mga katulad mong tao ay sinungaling at walang isang salita. Malas mo lang dahil nakita mo kami at nalaman mo ang aming sikreto. Kung sino man ang makaalam ng aming lihim, dapat nang mamatay. Hindi po ako magsasalita. Wala po akong pagsasabihan. Sana nung nakita ko kayo ng gabing yun, nagsumbong na ako kaagad sa mga taga rito. Pero hindi. Hindi ko po ginawa yun. Dahil alam kong masasaktan si Jimmy kapag ginawa ko yun. Ganun ko po siya kamahal. Wala po akong pakialam kung aswang din siya. Hindi kami naniniwala. Darating ang araw na ipagkakanulo mo rin siya at ipapahamak. Kaya ngayon pa lang, ay dapat ka nang patahimikin. Aatakihin na sana ng dalawang aswang si Tita Chona nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jimmy na nasa anyong tao.
Hindi ko kayo hahayaang saktan ng babaeng minamahal ko! Talagang napakatigas ng ulo mo, ha? Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan. Hindi ka pa ba nadala kanina? Ngunit namilog ang mga mata ni na Aling Filomena at Lola Alfonsa nang ilabas ni Jimmy ang isang buntot pagi at mabilis na inihampas sa kanila. Wisit kang bata ka! Anong ginagawa mo? Kung hindi ko kayo matatalo bilang aswang, tatalunin ko kayo sa paraan kung paano tinalo ng isang normal na tao ang aswang! Muling pinagahampas ng buntot pagi ni Jimmy ang kanyang nanay at lola. Wala kang utang na loob! Kung alam ko lang na mababaliw ka sa babae at kakalabanin kami ng nanay mo, noon pa man ay pinatay na kita! Kahit kailan ay hindi ko itinuring na apo ang mahina mong anak, Filomena. Manang-mana siya sa ama niyang mahina, kaya hindi ko siya tanggap na maging apo. At ngayon, na mas pinipili mo kaming kalabanin dahil sa babaeng yan, dapat ka na ring mamatay! Mamatay kayo ng babaeng yan! Kahit nahihirapan sa mga sugat na tinamo sa buntot pagi, ginamit ni Lola Alfonsa ang buong lakas para atakihin sina Jimmy at Tita Chona. Bubutasin ko mga dibdib nyo at kukunin ko ang inyong mga puso! Inihanda ni Lola Alfonsa ang dalawa niyang kamay na may matutulis na kuko at patakbong sinugod ang dalawa. Ngunit bago pa nito magawa yon, biglang iniharang ni Aling Filomena ang kanyang katawan kaya sa kanya tumagos ang mga kamay ni Lola Alfonsa. Inay! Hindi! Anak! Anong ginawa mo kay Inay? Naghihingalong bumagsak sa sahig si Aling Filomena. Nag-aalalang lumapit si Jimmy sa ina. Inay, bakit niyo po ginawa yun? Patawarin mo kami ng lola mo, anak. Ginawa ko to dahil mahal kita. Gusto ko na lumikaya ka, anak. Ilayo mo rito ang nobya mo kung talagang mahal mo siya. Yun lang at binawian na ng buhay si Aling Filomena. Hindi. Inay. Diyos ko, Aling Filomena. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin ni Jimmy. Anak ko! Bakit mo ginawa ito? Kasalanan nyo kung bakit namatay ang anak ko! Pagbabayarin ko kayong dalawa! Sa sobrang galit ni Lola Alfonsa, muli nitong inihanda ang sarili para sugurin sina Jimmy at Tita Chona. Ngunit bago pa nito magawa yon, ay sinabuyan na siya ng asin ni Jimmy. Walang hiya ka talaga, Jimmy! Ikaw ang walang hiya, Lola. Ikaw ang pumatay kay nanay. Dahil sa buloktot mong paniniwala. Kaya dapat lang sa'yo yan. Muli niyang sinabuyan ng asin si Lola Alfonsa, kaya namilipit ito sa sakit.
na ng dahil sa asin. Kakayanin ko kahit ang kahinaan ko. Paprotektahan lang kita, Chona. Isa kang hangal! Hindi ka nararapat na mapabilang sa aming angkan. Uunahin ko muna ang babae mo at pagkatapos ay isusunod kita. Sinakal ni Lola Alfonsa si Tita Chona at akmang dudukutin ang puso nito gamit ang matutulis na kuko. Ngunit pinagahampas ito ni Jimmy ng buntot pagi. Nabitawan ni Lola Alfonsa si Tita Chona. Mabilis namang kinuha ni Tita ang garapon na may lamang katas ng kalamansi na palagi niyang ipinapainom sa kanyang lola. Hindi niya akalaing magagamit niya ito sa pagkakataong iyon. Agad niyang isinaboy ang katas ng kalamansi sa aswang. Dahilan upang mamilipit ito sa matinding sakit. Sunod niyang isinaboy ang dinikdik na bawang sa aswang, kaya't mabilis itong tumakbo palabas ng bahay at tuluyan nang lumayo. Nakatakas si Lola. Sigurado ako kapag nakabawi siya ng lakas, muli niya tayong gagambalain. Ang mabuti pa, sundin natin ang sinabi ni Nanay. Ilalayo na kita rito sa Capiz. Pupunta tayo sa ibang lugar na hindi niya tayo masusundan. Natatakot ako, Jimmy. Baka balikan tayo ng lola mo. Hindi na mangyayari yun, Chona. Ako mismong makakalaban niya kapag ginawa niya yun. Salamat, Jimmy, ha, sa pagliligtas mo sa akin. Nung malaman ko ang tungkol sa pagiging aswang ng nanay at lola mo, alam kong ganun ka rin. Pero hindi ko kayang isuplong kayo eh. Dahil mahal kita, Jimmy. Mahal kita sa kabila ng pagiging aswang mo. Tanggap ko kung ano ka man. Salamat din, Chona. Mahal din kita. Kaya hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Kaya nagawa kong labanan ng sarili kong pamilya. Matapos ang lahat ng nangyari, binigyan nila ng maayos na libing ang bangkay ni Aling Filomena. Pagkatapos nito, nagpasya siyang lisanin ang lugar na yon. Isasama rin ni Tita Chona ang kanyang Lola Sabel sa pag-alis. Tuwang-tuwa naman ang matanda nang malamang aalis sila. Noon pa man ay gusto na nitong lumipat sa ibang lugar. Hindi na muna sinabi ni Tita sa lola niya ang tungkol sa pagiging aswang ni Jimmy. Dahil baka makasama yon sa kalusugan nito. May sakit kasi sa puso ang lola niya. Kaya't baka hindi nito kayanin ang malalamang katotohanan. Sinabi na lang niya rito na sinugod siya ng mga aswang sa bahay at tinulungan siya ni Jimmy na mapaalis ang mga ito. Nauunawaan mo naman, diba, Jimmy? Saka na lang natin sabihin kay Lola ang lahat, ha? Oo. Nauunawaan ko, Chona. Balang araw sasabihin din natin sa kanya. Natitiyak ko naman na matatanggap din niya ako tulad ng pagtanggap mo sa akin. Natitiyak ko yun, Jimmy. Dahil kilala ka ni Lola na mabuting tao. Botong-boto nga siya sa'yo, di ba? Ikinuwento rin ni Tita Chona kay Sarah ang lahat ng nangyari. Hindi ito makapaniwala ng malaman ng tungkol sa totoong pagkatao ni Jimmy. Ngunit kahit ganon ay suportado pa rin ito ang pag-iibigan ng dalawa. Pagsapit ng araw ng kanilang pag-alis. Nasaan na si Jimmy? Baka mahuli kayo sa biyahe.
May kukunin lang daw siya sa bahay nila kaya pinauna na niya ako rito sa pantalan. Biglang may lumapit na matandang lalaki kay Tita Chona at may iniabot na sulat. Iha, merong nagpapabigay sa'yo nito. Para sa akin to? Kanina raw po galing. Ngunit, umiling lang ang matandang lalaki at biglang naglakad palayo. Nang basahin ni Tita Chona ang sulat, Bakit mo nagawa to sa akin, Jimmy? Bakit? Kaya nga sa sobrang sama ng loob ko, umalis kami ni Lola sa Capiz. At kahit kailan, hindi na bumalik dun. Akala ko iniwan mo na ako. Yun pala, hindi sa'yo galing ang sulat na yun. May nagpadala ng peking sulat, Chona. May taong gustong paghiwalayin tayo. Eh sino naman? Patay na ang nanay mo kaya wala nang... Teka, hindi kaya ang Lola Alfonsa mo, Jimmy? Hindi yun gagawin ni Lola. Kilala ko siya. Hindi niya maiisip ang ganung bagay. Gusto niyo na bang malaman kung sino? sabay na napalingon sina Tita Chona at Jimmy sa likuran nang marinig ang pamilyar na boses. Laking gulat nila nang makita kung sino yon. Sarah? Nagkita na pala kayong dalawa? Dahil dyan, oras na para tapusin ko tong pagpapanggap. Anong ibig mong sabihin, Sarah? May alam ka ba kung sinong nagbigay sa amin ng mga sulat na yon? Oo! Dahil akong nagbigay ng mga peking sulat sa inyo. Ano? Bakit mo nagawa yun, Sarah? Kaibigan kita. Kaibigan mo rin naman si Jimmy. Paano mo nagawa ang sulat kamay namin ni Jimmy? Ginawa ko yon dahil ayokong magkatuluyan kayong dalawa. Kaya ginamit kong kakayahan kong manggaya ng handwriting para gumawa ng peking sulat. Para hindi kayo matuloy na umalis noon. Ano? Bakit mo kami gustong magkahiwalay, Sarah? Dahil iniibig din kita, Jimmy. Nang ipakilala ka sa akin ni Chona, tumibok din ang puso ko para sa'yo. Kaya mula noon, nagplano na ako kung paano kayo paghihiwalayin. Hindi makapaniwala sina Tita Chona at Jimmy sa revelasyong pinasabog ni Sarah. Ang akala nila, doon na natatapos ang lahat. Ngunit may mas matindi pa pala. Diyos ko, hindi ko alam na may lihim ka rin pagtingin kay Jimmy. Ibig sabihin, lahat ng magandang pakikitungo mo sa akin, lahat yun hindi totoo. Oo, Chona. Mula nang umibig ako kay Jimmy, ang pakikitungo ko sa'yo ay puro ka plastika na lang. Ang totoo, inggit na inggit ako sa'yo. At gigil na gigil dahil sa'yo siya nagkagusto. At hindi sa akin. Mabuti na lang at ibinigay sa akin ni Aling Alfonsa ang kanyang kapangyarihan bago siya namatay. Patay na si Lola Alfonsa? Pero paano nangyari yun? At anong sinasabi mong kapangyarihang ibigay niya sa'yo? Nung gabing inatake ng mga aswang itong magaling kong kaibigan, nandun lang ako sa labas ng bahay at nagtatago. Hindi ako umalis dahil nakita kong pumasok sa bintana ng bahay ang mga aswang. Tuwang-tuwa nga ako dahil sa wakas, kapag kinain sa Chona ng mga aswang, mawawala na siya sa landas ko.
At mapapasakin ka na, Jimmy. Kung ganun, alam mo na, Oo! Kitang-kita ko na ang mga aswang na yon ay walang iba kundi ang nanay at lola mo, Jimmy. At pati pala ikaw, isa ka ring aswang. Kitang-kita ko rin ang lahat ng nangyari. Nang tumakas ang lola mo, Jimmy, nakita kong hinang-hina siya at parang naghihingalo na. Kaya nakaisip ako ng magandang ideya. Sarah, anong ideyang pinagsasabi mo? Ayun na nga! Sinundan ko ang lola mo na naghihingalo na dahil hindi na niya kinayang pagsaboy niyo sa kanya ng kalamansi at asin. Nilapitan ko siya at sinabi ko na tutulungan ko siyang mawala sa landas niyong maglola si Chona. Kung bibigyan niya ako ng kapangyarihan, mapagbigay ang lola mo. Kaya bago siya lagutan ng hininga, ipinasa niya sa akin ang pagkaaswang niya sa pamamagitan ng isang itim na bato na parang anting-anting. Dilunok ko yun at ngayon, makapangyarihan na ako. Matagal ko tong hinintay. At dahil isa na rin akong aswang, madali na kitang mapapatay, Chona. Biglang nagbago ang anyo ni Sarah at nag-anyong aswang. Naging kulay putik ang kanyang balat, humaba ang kanyang mga kuko, at lumitaw ang kanyang mahahaba at matutulis na pangil. Nanlilisik din ang kanyang mga mata habang unti-unti siyang lumapit kay Chona. Hindi mo dapat ginawa yon, Sarah. Pagsisisihan mo ang pagtanggap sa pagiging aswang ni Lola Alfonsa habang buhay ka ng magiging aswang. Wala na akong pakialam kung maging aswang man ako habang buhay. Basta mawala lang sa landas natin ang babaeng yan. Kung tutusin, siya lang naman ang pinapunta ko rito eh. Hindi ka dapat narito, Jimmy. Ngunit naisip ko na mas magandang makita mo kung paano ko wawakasan ang buhay ng babaeng pinakamamahal mo para ma-realize mo na ako na aswang na tulad mo ang nararapat sa'yo. Sarah, nahihibang ka na. Pero kahit anong gawin mo, hindi kita mamahalin. Dahil si Chona pa rin ang mahal ko. Sarah, pakiusap. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Kalimutan mo na si Jimmy dahil kami ang totoong nagmamahalan. At saka, may asawa ka na, diba? Kasal mo ngayon. Huwag mong sirain ang masayang araw mo. At sinong may sabi na may kasalang nangyari? Hindi totoo na ikinasal ako, Chona. Ang lahat ng yon, ang kasal, ang reception, ang groom, lahat yon palabas ko lang. Ano? Palabas lang ang lahat ng to? Oo, para mas madali kitang mapapunta rito. At ganun din si Jimmy. Ang peking kasal ko, ang ginamit kong pain para muli kayong magkitang dalawa. Ngunit hindi para magkabalikan kayo, kundi para masaksihan ni Jimmy ang pagtapos ko sa buhay mo, Chona! Kung ganon, ikaw yung narinig ko na umaangil sa cellphone. Ako nga! Bakit? Ang akala mo ay nabiktima na ako ng aswang, no? Hindi mangyayari yon dahil isa na akong aswang at ikaw ang magiging biktima ko ngayon. Magdasal ka na, Chona, dahil hindi ka nasisikatan ng araw. Iyon na kung malalapitan mo siya. Nagbago rin ng anyo si Jimmy. Naging aswang. Mabilis na sinugod ni Jimmy si Sarah at marahas na sinakmal sa leeg.
Bakit ang lakas mo? Ang akala mo siguro, porke aswang ka na, ay magkasing lakas na tayo o mas malakas ka na sa akin. Nagkakamali ka. Mas malakas pa rin ako sa'yo dahil nananalitay na talaga sa aking dugo ang pagiging aswang. Hindi tulad mo na pinasaan lang ng pagkaaswang. Madaling napatay ni Jimmy ang aswang na si Sarah. Pagkatapos sakmalin, binalibag ng lalaking aswang ang katawan ng babaeng aswang sa lapag hanggang sa malagutan ito ng hininga. Muling bumalik sa anyong tao si Jimmy. Wala na siya, Chona. Wala nang hadlang sa pag-iibigan natin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na madaling kinalimutan ni Sarah yung pagkakaibigan namin ng dahil lang sa pagmamahal niya sa'yo. Ay, pero at least, nalaman natin na siya pala nagtangkang magpahiwalay sa ating Jimmy. Kung hindi niya siguro ginawa yun, masaya na tayong dalawa. Pwede pa rin naman tayo maging masaya, Chona. Dahil wala nang mga hadlang, maaari na tayong magsama at ituloy natin ang naudlot nating pagmamahalan. Ay, Jimmy, kahit ilang taon na ang lumipas, ikaw at ikaw pa rin ang nasa puso ko. Mahal na mahal pa rin kita. Chona, ako rin. Hindi pa rin kita nakakalimutan. Kahit kailan ay hindi rin nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Sa puntong iyon, nagkabalikan nga sina Tita Chona at si Jimmy. Itinuloy nila ang naudlot nilang pag-ibig sa isa't isa dahil pareho pa rin naman silang malaya. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit pati buhay ni Jimmy ay naikwento ko. Iyon ay dahil ikinuwento rin ni Jimmy kay Tita Chona ang tungkol sa buhay niya. Kaya nailahad ko rin sa inyo ang mga pinagdaanan niya. Tumagal din ng ilang taon ang pagsasama nila Tita Chona at Jimmy. Ikinasal sila. Ngunit hindi sila biniyayaan na magkaroon ng anak. Hanggang sa magkasakit ng cancer si Tita at bawian ng buhay. Nang pumanaw si Tita Chona, nagdesisyon ng asawa niyang si Tito Jimmy na umalis at magpakalayo-layo. Hindi niya sinabi sa amin na mga kamag-anak ni Tita kung bakit siya umalis. Sa isip ko ay yun ang paraan niya upang makalimot at hanapin ang katahimikan ng kanyang puso. Marahil, hindi niya matanggap ang pagkawala ni Tita Chona, ang tanging babaeng minahal niya ng lubos. Mula noon, wala na kaming narinig pa tungkol kay Tito Jimmy. Hanggang sa mabasa ko nga ang diary ni Tita at matuklasan ang itinago nilang lihim. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, pero bago ko ito tuluyang tapusin, mag-iiwan ako sa inyo ng mga katanungan. Nasaan na kaya si Tito Jimmy? Bumalik kaya siya sa lugar nila sa Capiz? Sana lang, kung nasaan man siya, mahanap pa rin niya ang kaligayahang nararapat sa kanya kahit wala na si Tita Chona. Maraming salamat at magandang araw ulit sa inyong lahat.